daang pasyente ay di man tapat sa akin ang 30, ang 70 ay gumagaling. Mayroong gumaling doon na naniniwala, mayroong hindi na. Para patunayan ng Ama siya ay hiwaga at dakila. At doon naman sa naniniwala, para makita niya yung pinagtitiwalaan niya ay makapangyarihan at siya ay dininig sa oras ng kagipitan. Buhay po ba ang Diyos? Alam mo ang gamot sa Kanya? Hindi nyo lang po alam ang susi ng gamot eh. Ang tunay na gamot po na pinakamabisa sa lahat ay ang langin, pagtitiwala at kalooban. Dahil po kapag may sakit ka, kapag lagi kang nalulungkot, hirap ang nararamdaman mo. Subalit kapag lagi kang masaya, nilimutan mo yung nararamdaman mo. Buhay po ba ang Diyos? Mag-uusap kayo lagi. Yan ang totoo mga kapatid, hindi ko po kayo dinadaya, hindi ko po kayo niloloko. Yan po ang katotohanan na tinura ng Espiritu. Habang ang tao ay dinidibdib niya yung karamdaman niya, lalong bumibigat. Para bagang kapag dinadala mo yung isang timbang tubig, habang sinasabi mong mabigat, mabigat, tinatamad kang humakbang dahil mabigat para sa'yo. Subalit, kahit anong bigat niyaan, isipin mong magaan, makakasadsyad ka sa pagdadala mo. Buhay po ba ang Diyos? Kung gusto mo'y magdalawang balikat ka pa, para magpantay sila. Kaso po ang tao, tamad magdala ang isa. Ang gusto niya, isa lang ang daladala sa tuwina. Yun bang galak lang? Ayaw niya ng lungkot. Pagsabayin mo yan, sapagkat sabi ng Ama, kung may lumbay, may kagalakan. Buhay po bang Diyos? Ang gusto ng tao, laging dala niya, kalusugan lang. Ayaw ng karamdaman. Ang sabi ng Ama, paano kitang gagamutin kung wala kang sakit? Kaya kapag ikay nagkasakit, isabay mo si kalusugan ng pag-iisip para ikay gumaling sa iyong sakit. Buhay po bang Diyos? Buhay nga po bang Diyos? Ako, sana napicturan ko siya nung... May picture ba siya? Wala no. Sayang. Pinicturan sana tapos pinakita sa'yo. Asawa mo ba yan? Buhay po ba ang Diyos? Pero ngayon lang siya ganyan, nung dalaga, makinis siya, sexy naman siya. Kaya wala ka marireklamo. At di niya gusto yan. Gusto ng Diyos yan para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Nasabihin mo na, ito nga po kung ching na chismosa. Batay ka ako yung dinadali ni Re. Kasi aalis ka uli eh. Buhay po ba ang Diyos? Lumipat tayo kay Pogi. Ano nga bang pangalan mo? Shalom? Chakante. Yeah. Okay. Buhay po ba ang Diyos? Ano ba yung sinabi ko? Hindi ko alam. Bahala ka na. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan sa ng banal na kasulatan. Kung masabi mo ba ang lahat ng wika at napakagaling mo sa lahat ng wika, ngunit ang banal na salita ay wala sa puso mo, may kwenta at kabuluhan ba ang lahat ng wika sa'yo? Wala, parang pagpapagaling lamang yaon. Nagpapagalingan kayong mapakagaling ninyo, lahat ay alam ninyo. Subalit sa Kristo, lahat ng salita ay alam niya, ngunit di nagmagaling. Kung ano yung lugar na abutan niya, yung salita niya. Subalit kung saan dako siya tumungo, kung ano siya, yung pa rin ang sasabihin niya. Buhay po ba ang Diyos? Marunong ka ng Tagalog, ano? Ay, salamat. Magkakaintindihan tayo. Buhay po ba ang Diyos? Ayan ang wala sa barko. Kaya pagsamantalahin mo na. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Hindi pagsasamantalahan. Ibig sabihin, samantalahin mo na ang pagkakataon. Mapalad ka, kinakausap kita. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Araw-araw tumawa ka. Araw-araw magsaya ka.
Hindi mo alam, lumulusog pala, buto at dugo mo. Buhay po ba ang Diyos? Araw-araw manalangin ka. Hindi nilalagyan mo ng oras ang panalangin mo. Pag sinabi mo, nanalangin na po ako kanina eh. Sabi ba ng Ama, sa umaga ka lang mananalangin? Subalit, sino po kaya ang makagagawa ng nanalangin sa umaga, nanalangin ng tanghali, nanalangin ng hapon, nanalangin ng gabi, nanalangin pa ng ating gabi? Yun lamang pong naghahanap sa katwiran ng Diyos. Sapagkat inyaalay niya ang sarili niya, nagbabatas siya, nagsasakripisyo para maramdaman niya ang presensya ng banal na Espiritu ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ng Kristo, para matuntun niya kung ano at anong uri itong sinasamba niya. Para makilala niya, ano bagang sinasamba ko? Patay ba o buhay? Para maramdaman niya kung sino ang sinasamba niya, tao ba o Diyos? Mga mahal ko, nawa po, ito nawa ang gawin niyo sa tuwina, ang hanapin niyo ang pandama. Ang subukan ninyo ang sarili ninyo, wag ang Diyos ang susubukan niyo. Ang subukan nyo ang sarili nyong baguhin kung ano kayo. Ang subukan nyong iwanan ang hindi tama sa buhay nyo. Subalit ang huwag mong susubukan ay ang Diyos na makapangyarihan, sapagkat sa pagsubok mo, maaring ikaw ay patayin niya. Subalit, sa pagsubok mong baguhin mo ang lahat sa buhay mo, ipagkakatiwala mo sa Kanya, siya naman ang magbibigay ng lahat ng paraan sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At siya ng pawang katotohanan, mga mahal. Marami ang bingi, marami ang bulag. Subalit sasabihin, hindi ako bulag, maliwanag ang mata ko. Hindi ako bingi, malakas ang tenga ko. Bulag sa katotohanan, bingis sa katotohanan. Maliwanag ang mata sa pagsusuri sa kapwa niya. Malakas ang tenga sa pakikinig ng salita ng kapwa niya. Subalit ang kalooban ng Ama ay di niya madama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At siya ng pawang katotohanan, mga mahal ko, kung tuwiran lamang ang tao ay ganap na magtitibay, kung paano siya nabuhay ay ang Ama ang may paraan, hindi ang katau-tauhan ng magulang niya, kundi kaparaanan at kalooban ng Ama upang siya isilid sa sinapupunan, luwal sa sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, pagharian kayo. Paano? Wala na siyang pwersa. Malalim na yung atay mo. Kaya ganon. Ano? Kinutkot, hinukay, pero di nabuhay. Buhay po ba ang Diyos? Sino ang magbubuhay niyaan? Kung kayo'y may atay dito, may atay ang kuko, may atay ang talampakan niyo. Di po ba? Subukan ninyong ang atay ninyo ang napalitan, napilasan. Katulad pa rin kaya ng sigla ninyo yung sa dating normal? Habol ka ng habol, putol ka ng putol, may transplant pang tinatawag. Paano ba gayaw? Subukan nga ninyong operahan ang isang baboy. Matigas ang atay niyan, di po ba? Ang atay gayon din. Eh yung manok, di bagat nalalapnos? Kaya sa hayop man, hindi pare-parehas ang atay. Subalit, isa lang ang lumikha, di po ba? Isa lamang ang lumikha. Atay ng baboy, atay ng baka, atay ng manok, magkakaiba. Subalit, ang atay ng tao, pare-parehas, ngunit hindi rin pare-parehas ang sukat at laki nila. Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, mga tao, pag nilaya ng tinuran ko, kapwa-taong minamasdan nyo, kapwa-taong tulad ninyo, subalit iba't iba ang sukat nyo. Gayon din ang buhay na sinasapit ng tao. Iba't iba ang sinasasapitan
ng haba ng buhay, ng iksi ng buhay, ng lawak ng kayamanan, ng iksi ng kayamanan. Subalit isa pa rin ang inyong katutunguhan, lupa pa rin, nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok. Subalit, may buhay na walang hanggang pangako at ibinigay ang anak para makamtan ang kaluwalhatian ng sinuman. Sa pagkilala mo ba at pagtawag